mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa mga nakikinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At napakinggan at napapanood po tayo sa Facebook at YouTube channels po ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV po sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Ayun, dalawa lamang ang nakikita ng ating mga kaagapay. No? Pero marami tayong kasama dito sa ating programa. At nariyan ang ating cute crew na si Absidi Ferrer, ang ating ProdTech na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, gayon din ang RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatucan, Angelica Kalayag, gayon din yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At sa punto pong ito, nais din namin pasalamatan ang lahat po ng ating mga kaagapay na kapartner po natin sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 7 dekada na po mahigit ang ating pong pagbabahagi ng tama at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo po natin, maaari po kayong mag-message sa Facebook page po ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Bisitahin nyo na rin po ang ating pong website na donatenow.febc.ph. One word po, no? donatenow.febc.ph para naman po sa iba pang mga detalye. Pero bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari po niyong ipadala sa amin ang inyong mensahe sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment na Punto per Punto. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang.
para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na CoinBank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Benita. At ako naman po si Atty. Chara Cruz Gonzalez. At tayo ay nasa unang segment na natin, ang punto per punto segment. At as promised, ay ating magpapatuloy ang ating pag-uusap tungkol at pagtatalakay patungkol dito sa boss. Yan. Hindi ba? So ano nga ba ang boss? Kung di po ninyo napakinggan yung nakaraan nating programa, napakaganda na ito po ay may kinalaman. Lalo doon sa mga kababayan natin na merong mga businesses. Ayan. So ito ay pagkakataon at panahon na kung saan nagre-renew tayo ng mga permits and licenses. Kaya ipagpapatuloy po natin ang diskusyon na yan sapagkat napakahalaga pong malaman natin. So ano nga ba ang boss ulit, Attorney Jeremiah? Oo, at Attorney Chona, ang BOSS o yung boss for short, ito yung tinatawag na Business One-Stop Shop na nilalayon na padaliin at pasimplihin ang pagrerehistro at pagre-renew ng mga negosyo sa mga iba't ibang mga local government units. No? Kasi it has been sabihin nga natin na parang a common experience by many of us in the years past, no, na talagang medyo pahirapan. Magrehistro ka ng negosyo mo, punta ka sa barangay, punta ka sa LGU, sa sanitation, sa Office of the Building Official, punta ka sa zoning and all of those things, no? And syempre, bukod pa doon yung tinatawag na doon sa Bureau of Fire and Protection. So, talagang dahil pinagdadaanan, talaga may pinagdadaanan ka na sa buhay mo, dahil mo pinagdadaanan sa registration mo, no? Hindi, at isang maganda rin yan dahil sa iyong karanasan bilang Director General ng ARTA, natutukan mo itong programang ito kung hindi man ikaw ang nag-umpisa nito, no? Dahil sa, alam mo, isang bagay na nais din ng ating present administration, tulungan yung ating MSMEs kasi sila ang driving force ng ating economy. Kaya malaking bagay itong Business One-Stop Shop talaga na ito. Tama, Attorney. And in fact, napakaraming mga pag-aaral na nagsasabi na ang isa sa mga nagiging balakid talaga sa pagprogreso ng ekonomiya natin is yung tinatawag na bureaucratic redundancy or bureaucratic challenges. Red tape? Sa more sa more known and infamous word na red tape. No? Ito yung sinasabi nga nila na ang red tape kasi nagsimula yan sa salitang yung sinaunang panahon na ang mga hari ay binabalot nila ang kanilang mga utos at atas sa pulang ribbon. No? So eventually, pag madaming utos ang hari, maraming mga red ribbon. Ibig sabihin, maraming red tape. So it eventually came to mean that yung mga bagay na kinakailangan mong pagdaanan before you get to the important parts, no? Yung mga unnecessary, no? Yes. Yung sinasabi nila dyan. Kaya nga, ang isa sa mga solusyon na talagang nilayon ng bagong batas ng Republic Act 11032 o ito nga yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act ng 2018 ay ang magtaguyod ang lahat ng mga local government units, all 4,000 plus of them, ng tinatawag na Business One-Stop Shop para sa mga gustong magrehistro ng negosyo at ng kanilang mga renewals. At hindi lang yan, pati na rin yung mga building permits nila. Kasi minsan tumatagal, pero we thank the Lord that sa pakikipagtulungan din ng
mga local government units at sa tulak na rin ng national government noong nakarang administration at least no aking na naranasan ay talagang nagtulungan ang marami sa kanila na magkaroon ng business one-stop shop. At hindi lang business one-stop shop, attorney, yung tinatawag na electronic business one-stop shop. At, darating tayo dyan in a while. Yes. Ano? Pero ang gusto kong bigyan ng bahagya na explanation, kadugtong na rin ng ating yung discussion last week, no? Yung kung hindi niyo po napakinggan yung discussion namin ni Attorney Chona last week. Patungkol po yan dun sa basic process po na tinatawag na business one-stop shop. Ano po ba ang business one-stop shop? Dapat ikaw ay merong single window system o yung tinatawag na isa lang ang iyong kinakausap at naroroon na lahat ang mga requirements isang beses mong sasubmit at 3 simple steps, submission, yung assessment and payment, and release. Ganun lang dapat. At lahat sila ay nag-uusap-usap na ang mga offices within the LGU. Kasama din ang tinatawag na Bureau of Fire Protection at pati na rin ang barangay permit, barangay clearance ay dapat sa local government office mo na o sa City Hall mo na kinukuha ito for the purposes of opening a business, hindi na doon sa barangay office, no? O, kasi sabi nga nila, Attorney Chona, minsan mas mahirap pa kumuha ng clearance sa barangay kaysa kumuha ka sa City Hall. Kaya dahil sa batas na ito, ay sinasabi, binibigyan na ng authority ang mga local government units na sila na rin na mag-issue ng barangay clearance for the opening ng businesses. Pero, syempre, yung ibabayad mo ninyo na bayad dun sa barangay clearance ay kanila namang ibababa or i-remit doon ho sa mga iba't ibang barangay kung saan ho kayo mag-ooperate. Pero, in continuation to this, gusto ko naman bigyan ng mabilis na pahapyaw yung tinatawag na Joint Memorandum Circular Number 01 Series of 2021. Ito yung guidelines for the processing of business permits, related clearances, and licenses in all cities and municipalities. Ito yung medyo guidelines na in-issue at pinagtulungan ng Anti-Red Tape Authority, Department of Trade and Industries, Department of Interior Local Government at ng Department of Information Communication Technology or DICT. So, yung 4 na ahensya po ng gobyerno na ito ang siyang gumawa po, no, ng Joint Memorandum Circular na to para maging gabay, no, sa mga local government units sa kanilang pagtatayo ng kanilang business one-stop shop at kanilang electronic business one-stop shop yung online. So, sabi nga, ang basis na to is yung batas na Ease of Doing Business na batas na 2018. No? At kasama rin doon sa JMC na ito is yung minandato din ang lahat ng local government units at ang Bureau of Fire and Protection to streamline their respective procedures and inauthorize din ng batas ang Anti-Red Tape Authority na magbigay ng iba't ibang mga polisiya, proseso at ng mga sistema para ma-improve ang kanilang regulatory management para maitaas ang productivity, efficiency, and effectiveness ng business permitting licensing agency. Siyempre, ang isa rin sa mga mahalaga rin dyan na malaman na ayon doon sa implementing rules and regulations ng batas, dinirektahan ang ARTA kasama ang BILG, DICT at ang DTI na mag-issue ng Joint Memorandum Circular para patuloy na matulungan at magabayan ang mga local government units sa kanilang pagtatayo ng business one-stop shop. So kaya po yan ang itinayo po kaya po nag-initiate po ang mga ahensya na ito ng ganitong klaseng Joint Memorandum Circular. So nabanggit na natin last week, attorney, yung ilang mga features ng one-stop shop. At dapat hindi yung tao ang umiikot, dapat yung papel ang umiikot doon sa mga offices. Dapat may backroom, yung tinatawag na business one-stop shop. Meron silang backroom arrangement na kung saan naroroon na ang mga iba't ibang mga opisina ng local government units
co-located na sila sa iisang lugar. No? In short, para hindi ka na lilipat-lipat ng building at kasama na rin yung Bureau of Fire Protection doon mismo sa Business One-Stop Shop na to. So, question, sino ho ba ang kasama dito sa Business One-Stop Shop na ito? Ano yung coverage na to? Ang coverage nito ay lahat ng mga cities at lahat ng mga municipalities, yung mga regional and provincial offices ng DILG, DTI, DICT, and ARTA, at ng Bureau of Fire Protection. At ang lahat ng mga ahensya na involved sa pag-issue ng business permit at ng mga lisensya at licensing process ng mga local government units. No? This is in view ng tinatawag na general welfare ng lahat ng kanilang mga constituents para mas mapadali ang buhay ng bawat isa po sa atin. And also, meron magandang siguro information na makukuha tayo dito sa Joint Memorandum Circular nito. Ang sabi dito na yung dun sa number 6 no nung JMC na to, sabi persons and establishments requiring business permits. Sino daw ba ang mga required kumuha ng mga business permits ayon sa JMC dito? Sabi, a business permit is issued for the purpose of regulating any business or undertaking within the jurisdiction of the LGU, which is essentially an exercise of the police power of the state within the contemplation of the general welfare of the local government code. So, ibig sabihin, sabi raw, it shall be required by the LGUs from the following. Ito raw, no? Number 1, an individual, partnership, corporation, or cooperative regularly engaged in trade or commercial activity as a means of livelihood or with a view to profit in the city or municipality. So, individual, partnership, corporation, o kooperatiba ay kinakailangan kumuha ng business permit kung ito ay gagamitin mo sa negosyo. Kaya minsan, may mga lumapit din sa akin ng mga simbahan, bakit daw silang hinihingan ng business permit? So, yun din ang aking katanungan sa ibang mga LGU. So, they have to probably revisit their policy when it comes to churches because this is not for profit. Anyway, number 2, sinabi rin, persons legally authorized to practice their professions or professionals and maintain or operate a clinic or office exclusively for the exercise of their profession at no cost from the concerned LGU during the registration of office, clinic, and renewal thereof, subject to a duly enacted local ordinance. So, pati rin yung mga professionals na katulad natin, attorney, mga lawyers, accountants, na nagtatayo ng kanilang opisina para naman sa kanilang pagpapractice ng kanilang mga profesyon. So, yung mga may lisensya galing sa Supreme Court na mag-practice ng law at yung mga meron namang lisensya galing sa Professional Regulatory Commission. Pero ang maraming gustong malaman, meron bang exempted from securing a business permit? Okay? Yes. Meron pong mga sinasabi na 4 dito, ano? Kaya tingnan nyo, mabuti, baka naman kayo ay kasama dito, ano? Number 1, no, sabi dito, professionals who in the practice of their profession have paid professional taxes in the provinces, cities, or lone municipality within the metropolitan Manila area where he or she practices her profession. However, as stipulated under the provisions of the Department of Finance 001-2019 dated 2021, the professional who maintains an office or clinic for his or her practice shall be issued a business permit at no cost. Ibig sabihin, kung ikaw ay professional, na ikaw ay nagpa-practice ng iyong profesyon at nakapagbayad ng iyong tinatawag na professional taxes sa mga probinsya at wala ka namang opisina na mini-maintain, ay hindi mo naman kailangan kumuha ng iyong business permit. Maliban na lamang kung ikaw ay merong opisina o clinic, shall be issued a business permit at no cost, attorney. Mahalaga yun, ha? At no cost. Okay, number 2, individuals, yung exempted ulit, no, sa business permit, individuals or those registered with the SEC as a one-person corporation
who provides personal services and does not fall under the exercise of a profession, provided further that the individual does not occupy a permanent work or retail space, whether inside the residence or in any commercial space. Mahalaga yan. Kasi ngayon sa batas natin, attorney, meron na talaga tayong tinatawag na one-person corporation, no? Dati. Hindi na pwede magtayo ng corporation. At least 5. Oo, dati. Magkahanap ka. Ngayon ay hangon na rin. Isa. Hangon na rin sa international practice na limited liability corporation. Nagkaroon na rin ng pahintulot sa revised corporation code na magtayo ng one-person corporation. Ibig sabihin, kahit ikaw lang mag-isa, pwede ka magkaroon ng korporasyon. Ibig sabihin ng korporasyon, separate personality, juridical entity and personality from your personality. Kaiba ho ito doon sa business name registration lang na binibigay ninyo, na kinukuha natin sa Department of Trade and Industry. Pero ang one-person corporation, meron kang separate talaga na juridical personality. Ayan. So, kung ikaw ay hindi naman exercise ng profession mo at ikaw ay nagpo-provide lang ng personal service, no? At ikaw ay hindi nagkukuha ng personal na permanent retail space, ay hindi mo kailangan kumuha ng business permit. Okay, number 3, at malapit na, yung service contractors providing temporary or outsourced services outside the LGU where it registered its principal office or branch. Ayan, yung mga raketero at raketera ang tinatawag natin dyan, no? Service contractors na nagbibigay ng temporary lang na outsourced service sa labas ng LGU. So kung saan sila, for example, ikaw ay kinontak ng isang malaking korporasyon at ikaw ay pinagawa lang, no, ng ikaw ay siguro nagka-transcribe ka lang, no, ng mga notes, ng mga minutes, ng mga meetings and everything, at ikaw ay temporary ang iyong trabaho at outsourcing lang, ay hindi mo kinakailangan mag-register ng iyong business sa loob ng LGU. At ang pinakahuli, at ito ay interesting, na-discuss rin ni Attorney Chona before, natin din dito, is yung sa BMBEs pursuant to RA 9178. Ito yung Barangay Micro Business Enterprises, attorney. So, bisitahin niyo po yan. Kung gusto niyo po mas malaman pa ang mga benefits ninyo sa barangay, pagdating po sa mga negosyo, at maaari po ninyong imbitahan din ang ating government offices para matulungan kayo magtayo ng inyong mga small businesses sa inyong community. Kasama ho kayo sa exemption sa pagkuha ng business permit. Anyway, so yan ang ilan sa ating mga gustong ma-highlight sa atin sa ating pagbubukas ng mga negosyo at sa mga exemptions. Okay, so attorney, baka pag gusto natin magbukas ng mga businesses ay pwede rin nating makonsider ang business one-stop shop. So yan po ang pagpapatuloy ng mahalagang diskusyon at pagtatalakay na may kinalaman sa business one-stop shop. So nawa po ay inyo pong nalinawan ang maraming bagay, kaya't patuloy niyong pag-aralan at mainam yung may alam tayo, di ba, para maayos nating maumpisahan at mapatakbo ang ating mga negosyo. Okay, so kaya po sa ating pagpabalik, huwag ho kayong aalis dahil tutungo na po tayo sa isa pang paborito natin na segment din po, ang panukala, ang akala at panukala, kasama po natin sa Attorney Chona. Kaya huwag po kayong aalis, babalik po muli ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay
Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito po sa Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At matapos po ang ating napakagandang pag-uusap tungkol sa ating tinalakay na batas sa ating punto per punto segment. Ngayon naman dito sa ating akala at panukala segment, Attorney Jeremiah, isa pang panukalang batas na naglalayo na makatulong din naman sa ating mga kababayan na maaring magsimula at magsusulong pa ng kanilang mga negosyo. Ito yung tinatawag nating Auto Philippines Act of 2022. Yung One Town, One product. Natatandaan mo ba to? Oo, naku, malapit sa puso mo yan. Oo, dahil tayo po ang principal sponsor ito nung panahon natin sa Kongreso. Alam mo, Attorney, noong kasing 2010, kung tayo nagkakamali, ay natapos yung programa na in-initiate ng ating pamahalaan to support our kababayan na into the production, manufacturing, development even ng mga produkto doon sa kanilang mga localities. At maganda ngayon dahil maging ang Senado ay nagkaroon na ng isang panukalang batas na may kinalaman dito. So ito ang Senate Bill 1594. Ito yung ating auto program, yung One Town, One Product Philippines program. So, nakalagay dito, objective niya is to provide a package of assistance for MSMEs. Ayan di ba? So, kung yung kaninang boss, Business One-Stop Shop, ay naglalayo na tulungan ng ating mga kababayan sa pagpapasimula ng kanilang mga negosyo o pagpapatuloy ng mga negosyo na ito dahil kailangan ng mga lisensya, hindi ba, at permits. Ito naman ay merong package assistance for MSMEs with viable products in order to develop new, innovative, and more complex products with significant improvement in the areas of quality, product development, design, packaging, standards and regulatory compliance, marketability, production capability, and brand development, among others. Napansin mo ba, Attorney, pagpunta natin sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, talagang ang isang lugar ay mayroong distinct and unique na product na ino-offer nila. At ako, mahilig ako magtangkilik ng mga locally made na mga produkto. Kasi nga, di ba dapat by Filipino muna din, kasi tulungan natin yung mga kababayan natin. At magandang objective ito na hindi lamang doon sa mga bagong produkto. Alam mo naman, napaka-creative ng mga Pilipino, di ba? So, maraming produkto na maaring mai-offer sa ating mga mamamayan mula dito sa creativity ng ating mga kababayan din. Kaya kung may ganitong ayuda, like sa development, sa packaging, sa, di ba, pag-outsource ng mga raw materials, lalo na yung pagmamarket, malaking bagay yan. Andito rin yung assistance daw sa rural communities in growing the local economy and being more market-oriented and innovation-driven. And letter C, to promote the convergence of initiatives from local government units, national government agencies, and the private sector.
in developing and promoting Philippine products, whether for export or domestic market. So yun ang importante rin. Kasi dati, from OTOP kasi ito, during my time, attorney, naging cluster-based industry ang naging konsepto na dahil sa idea na binigay din ng DTI na hindi na lang one town, one product, kundi let's say yung mga katabi natin ng mga lugar, meron din namang let's say itong isang karatig bayan natin, can provide the raw material. Ito namang isang bayan, can provide, di ba, yung craftsmanship. Ito naman sa kabila ng mga bayan, maaaring makatulong to market these products. Nagtutulong-tulong na sila. So hindi na lang isang lugar, kundi multiple areas na merong kanya-kanyang mga, di ba sabihin natin, maiaambag, to further develop a product, to make it marketable, domestically and internationally. Yun yung pinagsasama-sama. So dito gano'n din idea, na magkaroon ng clustering, magkaroon ng convergence ng mga initiatives. Kasi maaaring doon sa isang bayan, ang meron lang sila yung raw material pero wala sila noong, di ba, paano ito i-market or di ba, wala sa kanila yung further development nito. Baka pag may inad kang component doon sa raw material nito isa, mas, di ba, meron ka pa palang bagong produktong i-offer, no? So, magandang may confluence of ideas din at pagsasama-sama ng mga efforts, So, itong OTOP Philippines na tinatawag is hereby institutionalized and shall be one of the government's stimulus programs. Ayan. Kung naalala po nila, binanggit natin noong nakaraang programa, di ba meron tayong barangay na micro enterprises, di ba? Ito naman, di ba, one town, one product. So, mula sa barangay, tutungo na tayo sa mga syudad at munisipyo hanggang maging doon sa mga lungsod at mga probinsya at riyon. Hindi ba magandang Parang you can just imagine kung lahat ay towards, di ba, ang mindset is towards, di ba, yung sabi nga market-oriented nga and innovation-driven lahat. Can just imagine, from the ground up, ang development na mangyayari, dahil syempre magkakaroon ng livelihood yung ating mga mamamayan at kung ito ay may tulong pa mula sa ating pamahalaan by having a law and a policy like this, sabi nga institutionalized, halaga lagi niyang nating napag-uusapan kailangan kahit na mabago ang administrasyon, nandyan pa rin yung programa kasi may batas na. So, yun ang isa rin gustong gawin dito. This will encourage the growth of MSMEs in the countryside through the development of indigenous raw materials at marami naman tayo niyan. Utilizing local skills, marami tayong local artisans, and featuring local traditions and cultures across the country. So, ano ngayon ang OTOP Philippine Trust Mark? The DTI is hereby authorized to establish the OTOP Philippines Trust Mark, an assurance that the products under the program represent the country's best. Kasi marami tayong kababayan from Cebu, di ba? Alam natin na yung kanilang mga furnitures na, di ba? Oo, di ba? Yes, at na-showcase in Europe, hindi ba? In the US, etc. At maraming celebrities. Mga celebrities. Ang tumatangkilik. Aba, sabihin ba, magagaling ang mga Pinoy, Kaya ito ay isang magandang programa na maipakita rin natin kung ano yung galing ng Pinoy pagdating sa craftsmanship. So ito ay magko-cover ng mga following products and services. Ito ang coverage: processed foods such as fruits and nuts, local delicacies, juices, wines, tea and other beverages, pastries and baked goods, preserved sauces, cakes, dessert product, marami yan. Magugutom na tayo nito, Food supplements and culinary-based specialty products. Gayun din, agriculturally based products such as coffee, cacao, other produce, agri-processed products like processed meats, coconut oil, and preserved and processed seafood products. Gayun din ang home and fashion. Ayan, so meron ding creative artisanal products such as gifts,
Oh, yan. Marami tayo niyan, di ba? Souvenir items, furniture, ornaments, houseware, garments, fabrics, and textiles. Hindi ba? Ang gaganda ng mga design, yung ating mga katutubo na nagwi-weave. Hindi ba? Ang ganda ng patterns, hindi ba? Yung color combinations. Talaga, Philippine original talaga sa Philippines. Yes, dito lang nila makikita yon. Kaya bukod riyan ay arts and crafts such as coir ba tawag dito, weaves, bamboo products, paper artistry, and wood. Skill-based services and other products such as hilot, or traditional Filipino massage, sculpting, no? Essential oils, other wellness products, industrial goods, soaps, and other personal care goods and cosmetics. Alam mo, ang hindi yata nabanggit dito, marami tayong magagaling na painters, ha? Yes. Mga visual artists, world class na itong mga designs nila and creations nila, work of art na to ba? Pwedeng mag-compete, everywhere in the world. Maganda siguro. Mo lang. Nakikita mo lang sa mga mall, like the drawing, pero ang gagaling. Magagaling. Oo, kaya dito makikita natin ang magiging beneficiaries naman ay the regional and provincial offices of DTI in cooperation with LGUs will determine the beneficiaries of the OTOP program. Of course, meron mga guidelines and mechanisms yan, at hindi lamang sila tutulong daw sa product development, kundi sa capacity building, sa standards and market compliance. Importante yan kasi syempre mga kababayan natin, hindi naman natin alam ano ba ang demand abroad, ano ba ang klase at quality ng product na acceptable in the market abroad. So magandang tulong yan. Market access and product promotion, importante ang promotion. And of course, naka-enumerate din dito ang establishment of OTOP Philippines hubs. So merong pagdadalhan talaga ng mga produkto na to, So of course, DTI din ang isang lead agency dyan, ang DOT, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, Philippine Ports Authority, LTFRB, shall support the construction and allocation of spaces for the establishment of OTOP Philippines hubs. So, and to promote the market or access to the market, DTI shall ensure that the OTOP Philippine hubs are established in strategic ports of entry. Of course, not limited sa airports, seaports, bus terminal, high traffic retail outlets like mall, tourist destination, and other consumer frequented locations. So, we are very hopeful that this time around, this will pass into a law. Oo. So, at may initiative ang Senate at they are bent on having this policy institutionalized through this law. Kaya yan po ang Senate Bill 15940 o ang OTOP Philippines Act of 2022. Sa ating yes, muna, kasi talagang God is faithful to carry on what He started. You just have to plant the seeds, di ba? Ayan. So yung seeds na yun ay nag-grow na at ngayon ay mamumunga na ng benepisyo sa ating mga kababayan at sa ating bansa. So sa ating pong pagbabalik, abangan naman natin ang ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bigandaan na natin ang ating mga katanungan. Kaya tutok lang po kayo dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesu Kristo.
Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. 702 DZAS FEBC Radyo TV Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay po, so tayo'y nagbabalik na muli dito sa ating programa at dadako na po kami ni Atty. Chona sa ating Payo de Asunto para subukan po naming sagutin ang inyo pong mga katanungan. Okay, so ito na ang ating unang katanungan. Sabi niya rito, meron pong house and lot na nakuha ako sa isang realty noong 2020. Payable for 2 years lamang, kaya nagma-monthly payment po kami ng 158,000 a month. Nitong 2021, month of October, September, namatayan ako ng family member. Sa madaling salita po, nagka-struggle na ako sa pagbabayad ng monthly amortization sa bahay. Ngayon, ang ginawa ko, nag-inform ako sa realtor na mag-a-apply ako ng loan sa Pag-ibig para wag na nga po magpatong-patong ang penalty at babayaran ko na yung balanse. Nakailang hingi ako sa kanila ng update para po magkaroon ako ng amended contract to sell pero hindi na nila po ako binalikan hanggang nag-December na. Hindi po natuloy ang aking pag-apply ng loan kasi wala nga silang binigay na dokumento na specifically mukhang na-require yung amended contract to sell. Since gustong-gusto ko pong maayos ang balance ng loan ko, nag-apply naman ako ng loan sa isang private financing. Natapos ang lahat ng proseso, appraisal, hanggang ako po ay nagpunta sa opisina noong nasabing financial or financing company. Pero nung ready na po lahat, dumating ang title o lumabas na yung title na nakalagay na may annotation pala, attorney. No? Nakasanla ito sa napala nila na isanla ng realtor yung property na nakuha namin noong 2019 sa kadahilanang hindi na daw po nila pwedeng ma-issue ang letter of guarantee. Nakipag-usap po ang financing company sa kanila para magkaroon na lang ng undertaking na nangangako sila. Ayusin nilang annotation ng titulo at mailipat sa amin pero wala pong sagot. Ang ginawa namin, dahil kami po ay nag-aalala na sa bahay, nag-file kami ng case sa developer, against the developer sa HSAC. Ngayon, naghihintay na kami ng final order. Kaso po, ang developer nanghaharas na po. So basically, that's the question. Kasi po, yung whole narration niya, it has something to do with the case pending with the HSAC or Human Settlements Adjudication Committee ba ito, attorney? Yes. Or council or something. Oo. So, ito yung dating HLURB. Ayun. Ngayon, palagay ko, since yung kaso ay nandoon naman at they-decide yun on the merits nitong adjudication board na ito, ang concern niya, hinaharas siya in the meantime na hinihintay nila yung decision ng HSAC. Yan. Okay, so ito ay attorney, meron ng pending case, no? Kaya hindi tayo makapag-comment lahat sa case. Pero ang diyan is kung ikaw ay hinaharas at pending yung kaso dito, ay hindi dapat siguro ikaw harasin. At hindi ko lang nakuha, attorney, kung sila ay na in possession pa ng property. Wala siyang nabanggit. Kasi yun ang gusto natin malaman. Kasi kung ikaw ay naroroon sa property at sabi nga ito ay naka-annotate o sinanglanan sa iba. Oo. So ibig sabihin na I would suppose, Attorney John, na itong property ay nakatitulo sa pangalan pa rin ng developer. Kaya nila naisanla no? Naisanla. Pero ang may-ari pa rin na to ay syempre si developer. Diba? Si developer pa din. Kaya kung ito yung sinanla ay gusto natin malaman, kayo ba ay naninirahan doon sa lugar, hindi ba kayo pinapapasok, at binigyan na ba kayo ng mga notices na kayo ay paalisin, and all of those things. No? So, but all of those things, attorney, and alam natin na kinakailangan padaanin naman ng developer sa tamang proseso.
Yes. At hindi naman kayo basta-basta pwedeng tanggalin at paalisin doon sa property na yan na inyo pong sinasabi. Lalo na much more na kayo po yung harasin, intimidating, gamitin ng security. Maraming ganyan mga sistema at experiences na labas. Security guard ay ginagamit para sila ay takutin. Ay lahat po yan ay hindi nila pwedeng gawin. Kung kaya, pwede ko rin i-report siguro sa barangay na kinasasakupan ng inyo. At maaring yung abogado rin nila, no? Ipagbigay alam din sa adjudication board, ano? Oo, yung ginagawa sa kanila, no? Of course, meron din namang violation, ano, ng criminal law kung sila talaga, lalo kung may mga threats, ano, at merong intimidation na ginagawa sa kanila. Ayan. So, tungo tayo, no, sa isa pang katanungan kasi ito, mag-issue rin tayo ng warning dito, ha. Ito, so sabi niya, na-scam ako ng halos 1 million sa isang investment scam, pero nag-invest ako doon kasi kakilala ko. Ayan. Na kapag nagka-problema daw ay siya ang bahala. Naku, maraming ganyan Wag mo tayo maniniwala sa mga assurances na sali-salita lang, ano. Sa una, hanggang 6 na beses na pag-invest, okay naman, balik ng pera plus yung interest. Lagi naman ganun. Sa una, nga sabi, papadamahin ka lang, sabi na, quote-unquote, no? Parang, sige, invest ka, babalik, ang ganda, para mahikayat ka mag-invest ulit. Pero eto na yung sumunod, nawala na po at itinakbo na yung pera. Sa kasamaang palad, niloan ko lang po sa mga credit cards ko yung pinang-invest ko. Kaya ang laki na ng interest at nasa collection agency na kasi August last year pa ito nangyari. Nag-consult na po ako sa lawyer at pinadala na namin ng demand letter yung kakilala namin naghikayat sa aking mag-invest at yung kaibigan niya. Pero dahil hindi daw sila yung boss, walang magawa. Ano? Gusto ko sana ituloy ang kaso, pero ang mahal po ng babayaran na abot daw ng halos 200,000 kapag sinampahan ng kaso. Yung dalawa at wala naman akong pera. Lumapit ako sa PAO. Dahil malaki daw po ang money claim, hindi daw ako qualified para mabigyan ng libreng attorney, kaya wala rin akong nagawa. Wala na rin daw pong binibigay yung aming kakilala dahil although sabi nga nung una bahala siya pero apparently walang nangyari. Wala na rin daw pera kasi na-scam din siya. Meron kaming pinirmahan na parang loan agreement pero nung bandang huli hindi na nila binigay yung kopya dahil siguro alam nila may problema na. Ngayon sobrang problemado ako dahil araw-araw tumatawag ang credit card companies and collection agencies dahil sa mga niloan ko na ininvest ko naman at itinakbo nila. Ano po ang maaari kong gawin? Okay, warning muna. Matuto po tayo sa ganitong sitwasyon. Real life experience po ito. Yes, tama po na naghahangad tayo na kumita doon sa perang pinagkatiwala sa atin. Pero unang-una po, yung po inyong ininvest galing din sa utang. Yeah. Mahirap po yan. Mahirap pong pagsisimula yan ng investment ng galing din sa utang. Yeah. Tapos sabi nga, if it is too good to be true, must be false. Kasi papangako kayo ng napakataas na interest, mahihikayat kayo. Alam mo ninyo, pag let's say, mga bangko, yes, mabababa ang interest dyan. Pero ibig sabihin, makikita natin, yun lang ang kayang ibigay ng market. Hindi ba? Kaya pag mas mataas doon at sobrang taas ng interest, o return ng investment, medyo magtaka po kayo saan nila kukunin yun. So anyway, go. Yes. So the higher the interest, the higher the risk. Yes. The higher yung returns na kayo pinapangako sa iyo, mataas din ang risk. Ngayon, yung pong credit card company kasi, wala ho silang pakialam doon sa kung natalo kayo sa investment or wherever nyo ginamit yung pera. And so far as they are concerned, niloan nila yan sa inyo. Kaya po, walang kundi makipag-usap po kayo. Kailangan i-maintain yung communication sa gantong stage Kasi the moment na tumigil po kayo mag-communicate sa credit card company, syempre lalong, di ba, itutuloy niyan yung kaso laban sa inyo, Kasi nga, wala nang narinig So, gawa po kayo ng paraan na ito lang ho ang kaya kong ihulog
buwan-buwan, para lang makita nyo yung goodwill ninyo. Kasi it's another thing po to go after dun sa nanloko sa inyo sa investment scam. Ibang issue naman po yung inyong obligasyon dito sa pinagkakautangan yung credit card company. So, insofar as you are concerned, please maintain yung communication. Mag-o-offer po talaga kayo ng how you'll be able to pay. Ito lang yung kaya ninyo, pero be consistent in paying, even the little amount na you can afford. Sana maging acceptable para lang po maibalik din yung loan niyo sa kanila and to show goodwill nga, hindi ba? Tsaka consider nyo rin po na ituloy nyo po ang pagpapadala ng demand letter, even filing a case loan po sa nanloko sa inyo, dahil isa rin ho ito sa inyong maaring maging dahilan at depensa and show of good faith sa mga pinagkautangan po ninyo. Tsaka fully agree po ako, wag ho kayong mangungutang para itataya at isusugal sa investment na hindi ho, lalo na kung hindi ho kayo ang may hawak nung negosyo. Diba? Iba yan, attorney, na nangutang ka para patakbuhin mo sa hanap buhay mo na ikaw ang siyang nagtatrabaho. Ikaw ang siyang kasi it's your business, no? Yes. Pero if yun nga, ikaw ay tawag nga dyan susugal ka sa trabaho ng iba na hindi mo naman alam at pinangakuan ka lang ng mataas na returns at pinakagat ka ng ilang beses at bandang huli, ay yan po ay parang sabi ho sa Bible, ito'y akin to gambling. So, tayo po yan nagpumupusta po sa hindi natin trabaho. So ingat po tayo. Yes, oo. So ito pa, sabi niya, ang anak ko ay 32 years old na, hindi kami kasal ng papa niya. Mula po nung grade 1, ay apelido ng papa niya ang ginagamit niya hanggang nag-work na siya. Pero ang birth certificate niya ay nakasunod po sa apelido ko. Pwede bang maidugtong yung apelido ng ama niya sa birth certificate niya? Paano ba ang proseso? Pag ganitong mga kaso, attorney, hindi na lang ito correction ng entry. Oo, na sabihin natin parang summary, no? Kung sakali man, ito po, mukhang kinakailangan dumaan sa korte, ano? At kasi magkakaroon na po ng change of name ito. Hindi po basta-basta kasing mapapasulat ninyo yung apelido ng tatay doon sa existing birth certificate. Oo. So, kinakailangan po ng isang petition sa korte, no? To have that surname included. Medyo hindi lang nila nabanggit yata dito, attorney, kung kung ang tatay ng kanyang anak ay buhay pa. Number one, ano? Pangalawa, kung at baka naman may plano magpakasal. May plano magpakasal, no? Oo. At kung ito ay, baka naman sila'y kasal na, pero dati dalaga pa at hindi na bago. O kung ito ay illegitimate child na tinatawag na rin-recognize naman ng ama, yan ang mga bagay siguro na kailangan po ninyong i-consider dahil iba-iba po ang mga scenarios. Ano po? Yes. Kung gusto mong ikabit ang apelido sa ama, ito po ba'y may pahintulot, no? Nung kanyang sinabi nga hindi sila kasal pero mula ng grade 1 ay hindi ba siya tutol yung tatay, no? At ito ba ay buhay pa? Dahil yan ay maaring maging pertinent sa inyong tinatawag na pagpapalit, pag-aayos ng kanyang apelido. Kung correction lang ito, pwede nang hindi na dumaan sa korte, no? Yung tawag na, lalo na kung ano lang siguro, no? Kasi po meron ding proseso ng legitimation, no? Kung kayo magpapakasal, yung pong benefit na ibinibigay ng law para sa isang illegitimate na magiging legitimate child, yon ibang ano rin yan, ano, aspeto. Kailangan mag-ano ng korte yan. Oo, pagka ganun, ano, oo nga. So, sige po, babalikan nyo kami, ilagay po ninyo ilang pang mga detalye para po mas maging accurate, ano po, yung ating tugon sa inyong katanungan. Sabi niya, tatay ko po, caretaker, ng lupa for almost 17 years. Pero patay na po yung tatay ko noong 2014 pa. Yung lupa po kung saan ang tatay ko ang caretaker, nakasadla. At tatay ko nakalagay na caretaker sa papel. Ngayon, tinubos ng apo ng may-ari ng lupa. Tatanong ko sana, kami ba ay may karapatan mag-as ng parte
para sa tatay namin sa pagbabantay niya sa lupa ng almost 17 years. Kasi as caretaker, di ba, kayo ay empleyado, to administer o take care lang yung portion ng property. Pero technically, with regard po doon sa may share ba kayo sa lupa, wala po. Ngayon, maliban na lang kung ibenta sa inyo ng mga heirs, o nitong may-ari mismo ng lupa. Pero as caretaker, empleyado lang po yung tatay, at maaaring siya ay binibigyan ng karampatang sweldo patungkol doon, Pero with regard sa property, ang meron pong karapatan dyan ay yung may-ari ng lupa at yung mga tagapagmana niya. Unless of course, yun nga, maaaring bigyan kayo or benta sa inyo at their instance. Attorney, tingin ko tinitingnan nila dito yung tenancy at baka iniisip nila kung pwede silang pumasok dun sa Agrarian Reform Program. Yan ay medyo nag-lapse na kasi yung period na application ng tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform. Pero kung kayo ibibigyan bilang gantimpala ng portion, bilang ng portion ng lupa ay maaari pa yung makipag-usap. Kahit naman sa Comprehensive Agrarian Reform, ito ay binabayaran pa rin ng mga tinatawag na mga tenant before. Bagamat ikaw ay empleyado, sasabihin naman hindi ka naman tenant empleyado ka, ikaw ay caretaker, but at any rate, ang pinakamabilis nito ay pag-usapan ninyo ng may-ari ng lupa. Because kung 17 years tapos since 2014, na ngayon yan? Lumalabas na 17 plus 6 plus 7. Na sila? 24 years na. So matagal na rin. Yan. But the thing is, ang pagiging caretaker is non-transferable, di ba? So, yung mga ganyang aspeto rin. So anyway, yun na lang ang oras natin dito sa ating programa. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo yung ating kasagutan, pwede po nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi naman po namin nasagot ang inyong katanungan sa programa natin ngayon, ay abangan niyo po sa susunod na Sabado at susubukan po namin talakayin ni Attorney Chona yan. Kaya po tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na kami po ay makapagbigay ng payo, makapagbigay ng impormasyon sa lahat ho ng mga kaagapay at lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Yes. Lord, I pray that everyone who has burdens, Lord, in their lives, Lord, ikaw po ang siyang magtaas at ikaw magbuhat sa kanila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalutasan, hustisya, Panginoon, sa mga walang hustisya. Lord, and even we pray, Lord, that you would encourage those who are discouraged, Lord, knowing that you are the God who always, Lord, always hear and respond to prayers, Lord. Sa mga pagtawag mo namin ng aming mga puso. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 ng Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. Nag-aanyahan sa inyong lahat at samahan kami sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.